Hi guys! Magandang gabi! Welcome back po dito sa Gandara Asayo Channel for Showbiz Update. Andito na naman nga po akong muli nagbabalik. Ang nagmamaganda ninyo kachismosang Kim Pao, wala na nga pong iba. Ang lukaret na si Gandara Asayo upang magatid sa inyo ng latest update and fresh happenings patungkol kina Kim Chiu and Paolo Avellino. And para nga sa gabing ito, ang tatalakayin naman po natin at pag-uusapan ay mayroon pong kinalaman dito sa grabeng trabaho ni Chinita Princess. Overloaded sa endorsements, events, hostings, basta grabe ang isang Kim Chiu. Araw-araw, hindi lang araw-araw, oras-oras meron po talagang trabaho. Bawat segundo talaga ng buhay kay Kim ay napaka-importante. Kaya dapat nakakaano po siya, naalagaan niya yung sarili niya, di ba? Naku, pag lagi po siyang kulang sa tulog, dahil sa kanyang sobrang kasipagan, baka po singilin siya ng kanyang katawan. Pero, nakakabilib ang isang Chinita Princess, sobra. Anyway, bago natin pag-usapan yan, sa mga di pa nakaka-subscribe sa ating channel, maaari lamang na pindutin po ninyo ang subscribe button natin at notification bell na nariyan sa baba upang kayo pa yung maging updated at ma-notify tuwing may bago tayong chika at balita hinggil sa Kim Pao. Basta mga balita na may kinalaman, kina Kim Chiu and Paolo Avellino, sagot na nga po natin yan. And naasan po pala natin na pasalamatan ang ating mga taga-subaybay na nakatutok parati sa atin pong mga daily updates. Bigyan nga rin po natin ng pansin at pakinggan ang kanilang mga opinyon hinggil sa mga nagdaang balita tungkol sa Kim Pao. Kaya narito ang ilan sa mga comment na napili ko pong basahin. Ang first comment natin ay nagmula po dito kay Ma'am Lolita Maestrado. Shoutout po sa inyo, Madam. Hindi ba yung na-explain na nila, feeling ko tanggap na nila ang project ni Pao with Nadine. Naawa ko sa mga fans, sobrang nasaktan sila pero naiintindihan na nila. Ma'am Gandara, hindi rin natin mabiblame ang mga nararamdaman ng ibang fans na galit kay Paolo kasi hindi sila napaliwanagan kung bakit tatambal si Paolo sa iba. Alam natin kung gaano kamahal ng mga fans ang Kim Pao. Sana maintindihan niyo ang feelings ng mga fans. Kaya nga po ngayon, ipinapaliwanag po natin ang tungkol sa situation nitong si Paolo Avellino na matagal na po yan na pending at kinakailangan pong tapusin. 'Di ba? So, wrong timing lang siguro kasi gusto pong makita ng mga fans na mag-promote ang Kim Pao sa Showtime o basta makapag-promote po ang Kim Pao para sa The Alibay. Pero since wala, hindi po magagawa, hindi po makakapag-promote ang Kim Pao, ayun, malungkot yung iba kasi nga nasa front si Paolo. Pero may reserva naman pala ang Kim Pao, diba? Meron naman pala silang inihanda kasi nakaredy na talaga to. Alam po nila na hindi po magagawa ng Kim Pao. So, before pa, talagang sinisiksik po nila yung kanila pong schedule para sa mga days na tulad nito na hindi po nila magagampanan. Nakapag-tape na po sila ng mga promotions. Hindi ko rin ma-imagine yung ano po ng Kim Pao, ano? Hindi ko rin ma-imagine yung sacrifice nila. Talagang yung suot ni Kim at ni Pao, ito ay during pa ng interview ng Kim Pao kay MJ. So, sunod-sunod pala yung gawain talaga ng Kim Pao, as in talagang wala silang pinapalagpas na oras hanggat kaya po nilang gawin. 'Di ba? Binugbog nila yung sarili nila ng mga nakaraang araw, trabaho para mapaghandaan itong panahong ito. Kaya okay na rin, wag na rin po tayo magtampo, 'di ba? Kasi ginagawa naman po nila yung dapat para po sa ating mga fans. Di rin po natin isipin na pinabayaan na ang Kim Pao na wala ng Kim Pao. Kaya kahit wala po si Paolo dito sa Pinas, nakakapag-promote pa rin po sila ng The Alibay. Diba? Anyway, kudos and thank you so much, Kim and Paolo.
Samantala, dumako naman tayo dito sa next comment mula po kay Ma'am Remy Ramos. Shout out, Madam Remy. Sabi niya, I was able to watch the whole episode just before it got deleted. Uy, napakaswerte nyo, Madam Remy. At least may naabutan po kayo, no? Except for the one lie each from Kim and Paolo, which were set as playful banter to each. The whole show was so wonderful and lovely, and all answers exemplify their true feelings. They are evidently so in love. Si Paolo, parang nailabas niyang lahat ng feeling na matagal niyang inalagaan sa puso niya para kay Kim. Congratulations and best wishes. Oy, best wishes. Lakas makaano po ha, bagong kasal ang peg, Madam Remy. Gusto ko yan. To both Paolo and Kim. May God bless you, your love for each other. Sana ipalabas ulit ng buong buo. Yes po. Punta lang po kayo sa Dreamscape para sa po ng Kim Pao lie detector test video. Anyway, ayun nga po mga kakimpaw. Si Paolo Avellino talagang parang eto na ata yung iniintay po niya. Bukod sa pinaka-iniintay nating lahat, ay pinaka-iniintay rin pong pagkakataon ni Pao para masabi ang lahat-lahat. Yung tipong di na kinakailangan ng approval ni Kimi. Charot. Kasi parang nailabas po talaga ni Pao ang lahat ng feelings niya dito sa na yan. Kaya marami po ang sobrang masaya ng mga Kim Pao fans. Thank you so much. Napakaganda. Ito yung thank you so much sa buhay niyong hiram, sa mga nakaisip ng ganitong promotion ng po ng lie detector test ang Kim Pao. Anyway, sabi naman ni Ma'am Vivian Caraig, thanks, Ate Twinkle, you love Kim so much. Mabait kayong tao or family. Pray ko kayo lagi na to be safe all the time. Wishing Pao will marry Kim ASAP. Once kids, kahit kami, mag-al siya, may mga apo na rin. Ako, love kids so much. Yes po si Ate Twinkle. Talagang kudos, thank you so much sa pagmamahal niya kay Chinita Princess. Lucky di siyang present po. Hindi lang po sa magagandang pangyayari sa buhay ni Kim, sa mga blessings ni Kim, kundi sa mga downs ni Chinita Princess, nandyan din po siya, such a good ate. 'Di ba? Anyway, ayun nga. Sana itong pangarap natin na kasal ng Kim Pao ay tunay na nakatadhana, naway pagkaloob ng Diyos, 'di ba? Para po sa mga nagmamahal po sa kanila. At higit sa lahat, para kina Kim and Paolo. Kasi kita niyo naman, sobrang bagay sila. Wala naman pong tututol kung maging sila, kasi wala naman pong tinatapakang ibang tao ang Kim Pao. Marami pang matutuwa, 'di ba? Finally, sa edad nilang 'yan, makakahanap na rin ng forever. Anyway, dumako naman tayo dito sa sentro ng atin pong update ngayong gabing ito. At pag-usapan nga ang tungkol po dito sa kasipagan ni Chinita Princess, kasi grabehan naman ngayon. Si Kim Chiu ay ilang araw na nga pong nagtatrabaho. Ito nga po yung dahilan marahil na po ng pag-iyak ni Kimi. Yung kanya po mga blessings na natatanggap. Post po yun ni Miss Scarlett. Eto nga bis nga po dito. Yun yung pangakuha po at ayuda para malaman po natin lahat ang gawa ni Chinita Princess. Grabe, pang 50 na po ang shooting ni Kim. No, 50. So, 5 araw. Sabi nga dito, imagine how much Kim's made already since she's been shooting for endorsement for so many days now. My daddy. 'Di ba? Mukhang dollars. Ilang araw na, fifth day of shooting, habang si Paolo busy din po sa sa France, si Kim busy din po nagsho-shoot ng kanyang endorsement. Bagong family niya po ito. Grabe. How much nga kaya
ang ano po ni Chinita Princess, nagawa na. Hoy Kimi, paano rin yung alagaan mo rin yung sarili mo ha, wag kayod lang ng kayod. Marami pong mga Kimpaw fans ang concern sa iyong kalusugan. Anyway, ayan, mabalik nga po tayo dito sa katanungan, how much Kim's made already since she's been shooting for endorsement for so many days na. And may nag-post nga po dito, estimated lang po, tinanong kay Google. Sabi dito ni Google, Kim Chiu is one of the Philippines' highest earning stars with at least 13 major brand endorsement in 2024, including Chowking, Hyundai, Belo, and Bilis. Endorsement rules reports have indicated that Kim Chiu's talent fee for one day photo shoot for endorsement can be around 9 million. One day ha, and isipin ninyo kung 5 days na si Kimi nagtatrabaho for photo shoot. So, 9 million times 5. 45 million. Grabe. Yun ano? Petics lang ang pera kay Kimi. 'Di ba? Ibang level talaga 'yan. Kaya mga bashers, huyo kayo ngayon. Talo kaya inggit na naman kayo ngayon Sa endorsement pa lang ni Kimi, taob na kayo mga bashers. Ay nako, ewan ko na lang talaga. Kaya mga yan mga putak ng putak at hindi po matanggap. Yan po ang realidad. Talagang si Kimi po ay pinibless, pinagpapala kahit anong gawin niyo pong baba po sa kanya. Talagang pinagpapala po siya ng Diyos kasi deserve naman niya at napakabuting tao. Anyway, hanggang dito lang muna yung ating update. Estimated lang naman po ito ni Google, no? So, hindi ito sure. Anyway, hanggang dito lang muna yung ating update. Maraming salamat po sa inyong pakikinigan. Kita-kits po muli sa mga susunod nating chika. Maraming po salamat at ingat po kayo palagi.